Isang banyo, isang katawang nakabitin at isang kasinungalingan na malapit ng gumuho. Magandang araw sa inyong lahat sa bawat sulok ng ating mga lungsod, sa likod ng mga nakasarang pinto at mga bintanang may kurtina, may mga kwentong nabubuo, mga kwento ng pangarap, pag-ibig at kung minsan ng pinakamadilim na uri ng krimen. Ang kwentong ating tutunghayan ngayon ay nagsimula sa isang eksenang tila pamilyar na sa mga balita. Isang babaeng natagpo ang walang buhay, sinasabing kinitil ang sariling hininga dahil sa bigat ng problema. Ngunit sa ilalim ng unang tingin na ito, may natutulog na isang masalimuot at malagim na katotohanan. Ito ay isang salaysay na hindi lamang tungkol sa isang kamatayan, kundi tungkol sa kung paano ang inggit ay maaaring maging laso na unti-unting sumisira sa kaluluwa. Ito ay tungkol sa isang pangarap na buhay na naging isang bangungot at kung paano ang isang pagtataksil na nagsimula sa katahimikan ng isang tahanan ay humantong sa isang trahedyang hindi na mababawi pa. Paano nga ba ang isang ambisyong magkaroon ng marangyang buhay ay nagtapos sa isang madilim at maliit na banyo? At paano ang isang relasyong pinagtibay ng halos isang dekada ay gumuho dahil sa tukso at kasinungalingan? Samahan ninyo akong balikan ang mga pangyayari sa lungsod ng Quezon noong taong 2023. Ito ang kwento ni Celine Fortunato, John Marcarias at ng kanilang kasambahay na si Jenna May Paras. Isang kwento kung saan ang hangarin para sa mas magandang buhay ay nauwi sa kamatayan. Ang pagsasama ni John Marcarias at Celine Fortunato ay tila isang modernong larawan ng tagumpay. 10 taon na silang live-in partners, isang dekada ng pinagsaluhang mga pangarap at binuong kinabukasan. Pareho silang mga IT professionals, mga taong ang mundo ay umiikot sa lengguwahe ng code at digital na koneksyon. Sa parehong industriya sila nagkakilala sa isang kapaligirang puno ng deadlines at technical jargon, ngunit sa gitna nito namukadkad ang isang pag-iibigan. Hindi nagtagal ang kanilang mga puso ay nagkaisa at nagpasya silang magsama sa iisang bubong, bumuo ng isang pamilya. Mayroon silang agwat sa edad, si Celine ay 37 habang si John Mark naman ay 46. Ngunit ang numerong ito ay tila walang bigat kumpara sa kanilang pagmamahalan. Biniyayaan sila ng isang anak, isang 3 taong gulang na anghel na naging sentro ng kanilang mundo. Ang kanilang tahanan sa Novaliches, Quezon City ay isang testamento ng kanilang pinaghirapan. Moderno ang disenyo, kumpleto sa mga gamit na nagpapadali at nagpapaganda ng buhay. Isang malaking telebisyon ang sentro ng kanilang sala at ang kanilang kusina ay laging malinis at maayos. Sa garahe, 2 sasakyan ang nakaparada, ang isa ay halatang bagong-bago pa sa paningin ng marami, sila ang perpektong pamilya. Ngunit dumating ang pandemya, isang pagsubok na yumanig sa buong mundo at hindi nakaligtas ang kanilang pamilya sa epekto nito. Si John Mark, sa kabila ng kanyang karanasan, ay isa sa mga nawalan ng trabaho. Ang katatagan ng kanilang pamilya ay nasubok. Mabuti na lamang si Celine ay hindi natanggal sa kanyang kumpanya. Siya ang naging sandigan ng pamilya sa panahong iyon. Ngunit si John Mark ay hindi isang taong basta na lang sumusuko. Bilang isang madiskarteng tao, ginamit niya ang kanyang mga kakayahan upang makahanap ng mga kliyente online. Naging isa siyang freelance web developer, isang trabahong hindi nangangailangan na lumabas siya ng bahay. Sa simula ito ay pansamantala lamang, ngunit nang makita niya ang potensyal nito, sineryoso na niya ito. Bagamat may mga panahong malaki ang kanyang kita, mayroon ding mga pagkakataong walang dumarating na proyekto. Ang kanilang pinansyal na sitwasyon ay naging pabago-bago. Pagsapit ng taong 2022, nagsimulang bumalik sa normal ang lahat. Ang mga opisina ay muling nagbukas at si Celine ay kinailangan ng pumasok. Ang work from home arrangement ay natapos na. Dito nagsimula ang isang bagong problema. Sino ang mag-aalaga sa kanilang anak? Si John Mark ay abala sa kanyang mga online na kliyente at si Celine ay kailangang nasa opisina. Ang solusyon, kumuha ng isang yaya. Dito na pumapasok sa eksena si Jenna May Paras, 22 taong gulang, tubong Bulacan at may bitbit na isang malaking pangarap na nababalutan ng kapaitan. Si Jenna May ang bunso sa 3 magkakapatid. Lumaki siya sa isang pamilyang simple ang pamumuhay. Dati mayroon silang pwesto sa palengke at isang sari-sari store, sapat para mapag-aral ang kanyang 2 nakatatandang kapatid sa kolehiyo.
kolehiyo. Ngunit nang si Jenna May na ang papasok sa universidad, iba na ang sitwasyon. Ang pangarap niyang mag-aral sa De La Salle University o sa College of St. Benilde, mga eskwelahan para sa mayayaman sa kanyang paningin, ay hindi kayang tustusan ng kanyang mga magulang. Sinabi sa kanya ng kanyang mga magulang na kaya nilang pag-aralin siya sa isang pribadong paaralan, ngunit hindi sa mga universidad na iyon. Para kay Jenna May, ito ay isang malaking dagok. Hindi niya matanggap ang katotohanan ng kanilang buhay. Nabubuhay siya sa isang ilusyon na sila ay may kaya at ang katotohanan ito ay isang mapait na sampal sa kanya. Sa halip na maghanap ng ibang paraan, tila siya nagrebelde. Hindi siya kumuha ng kahit anong entrance exam sa kolehiyo. Pinili niyang tumambay, unahin ang barkada at isantabi ang kanyang kinabukasan. 3 taon ang lumipas sa ganitong paraan. Nang sa wakas ay nagising siya sa katotohanan at ninais niyang magpatuloy sa pag-aaral, huli na ang lahat. Ang kanyang mga magulang ay mahina na at sakitin. Ang kanilang mga negosyo ay matagal nang nawala. Ang kanyang 2 kapatid na pareho nang nakapagtapos ang siyang sumusuporta sa kanilang mga magulang. Napilitan si Jenna May na maghanap ng trabaho. Una niyang sinubukan ang mundo ng BPO dahil sa balitang malaki ang sahod at naroon ang mga cool na tao. Ngunit bigo siyang makapasa. Sinubukan niya sa mga fast food chain at sa mga mall, ngunit pareho pa rin ang resulta. Wala na siyang mapagkukunan ng pera. Dumating siya sa punto na kahit anong trabaho ay papasukin niya. Sa tulong ng isang kaibigan, nalaman niyang may mag-asawang nangangailangan ng yaya sa Quezon City. Ipinakilala siya kina Celine at John Mark. Sa unang pagkikita, nag-alangan si Celine. Si Jenna May ay bata pa at walang karanasan, ngunit dahil sa pangangailangan, tinanggap pa rin nila si Jenna May. Sa unang araw ni Jenna May sa bahay ng mag-asawa, namangha siya. Ang tahanan ni Celine at John Mark ay ang eksaktong larawan ng buhay na pinapangarap niya. Ang modernong bahay, ang 2 sasakyan, ang malaking telebisyon, lahat ng ito ay sumisigaw ng karangyaan sa kanyang paningin. Sa paglipas ng mga araw, mas nakilala niya si Celine. At habang mas nakikilala niya si Celine, mas lumalalim ang kanyang inggit. Nakita niya kung paano mamuhay si Celine. Mahilig itong mag-shopping ng mga damit, bag at makeup. Mayroon itong pinakabagong modelo ng iPhone at isang tablet. Napansin din ni Jenna May ang koleksyon ni Celine ng mga bracelet at branded na relo. Si Celine din ang nagmamaneho ng bago nilang kotse. Kapag lumalabas ang pamilya, sa mga fine dining restaurant sila kumakain. Ito ang buhay na para kay Jenna May ay ipinagkait sa kanya. Naisip niya, kung nakapagtapos lang sana siya ng pag-aaral, marahil ay ganito rin ang buhay niya. At sa kanyang isipan, isang bagong plano ang nabuo. Ang tanging pag-asa na lamang niya para makamit ang buhay na ito ay ang makapangasawa ng isang tulad ni John Mark. Sa kanyang paniniwala, si John Mark ang source ng lahat ng kayamanang ito. Ang kanilang pang-araw-araw na routine ay nagbigay ng perpektong pagkakataon. Si Celine ay umaalis ng bahay tuwing 1:00 ng tanghali at umuuwi ng 1:00 ng madaling araw. Ang kasambahay na tagaluto at tagalinis ay umaalis bandang 3:00 ng hapon. Pagdating ng hapon, ang naiiwan na lang sa bahay ay si John Mark, si Jenna May at ang bata. Dito nagsimulang kumilos si Jenna May. Isang hapon pagkaalis ni Celine, pumasok si John Mark sa banyo sa may kusina. Hindi ito nakakandado. Laking gulat niya nang bumungad sa kanya si Jenna May. Walang saplot, nagsasabon ng katawan. Imbes na magulat at takpan ang sarili, humarap pa ito at dahan-dahang lumapit sa kanya, nakangiti habang humihingi ng pasensya. Nagmamadaling isinara ni John Mark ang pinto at sinabing, "Ikandado mo sa susunod." Makalipas ang 2 araw, inulit ni Jenna May ang kanyang ginawa. Sa pagkakataong ito, nagbalabal lamang siya ng tuwalya at kumatok sa kwarto ni John Mark para alokin ito ng masahe. Tumayo si John Mark, sinilip muna ang kanyang anak. Nang makitang mahimbing itong natutulog, binalikan niya si Jenna May. Isinara niya ang pinto. Ang usapang masahe ay nauwi sa pagtatalik. Para kay John Mark, ito ay isang pampalipas oras, isang panandaliang ligaya para makalimot sa mga problema. Para kay Jenna May, ito ang katuparan ng kanyang plano. Sinadya niyang akitin ito, nagbabaka sakaling maagaw niya ito mula kay Celine. Si Rita, ang kasambahay na umuuwi tuwing hapon, ay kamag-anak ni Celine. Malaki ang utang na loob niya dito. Isang hapon bago umuwi, napasilip si Rita sa kwarto ng mag-asawa at naaninag niyang naghahalikan sina John Mark at Jenna May. Kinabukasan, araw ng Sabado, hindi na siya nakatiis. Isinumbong niya ang lahat kay Celine. Ang reaksyon ni Celine ay hindi ang inaasahan. Walang sigaw, walang galit, walang luha, isang nakabibinging katahimikan. Hindi ito ang unang pagkakataon na nagtaksil si John Mark. Ngunit sa pagkakataong ito, iba na. Ito ay nangyari sa loob mismo ng kanilang pamamahay. Agad
agad niyang inimpake ang kanyang mga gamit, isinama ang kanilang anak at nagpasundo sa kanyang mga magulang. Bago umalis, kinuha niya ang susi ng sasakyang pag-aari niya at ikinandado ang kanyang mga aparador. Nag-iwan siya ng isang utos. May 1 linggo sila para lumayas sa kanyang bahay. Ang pangarap na kastilyo ni Jenna May ay gumuho sa isang iglap, ngunit hindi siya sumuko. Nagpumilit siyang sumama kay John Mark. Nakahanap sila ng isang studio-type apartment. Ang itsura nito ay malayong-malayo sa magandang bahay ni Celine. Sa mga unang buwan tila masaya sila, ngunit unti-unting lumabas ang tunay na kulay ng kanilang relasyon. Nagsimulang maging demanding si Jenna May. Nais niya ang kaparehong luho na tinatamasa ni Celine. Ngunit ang katotohanan ay masakit. Hindi pala mayaman si John Mark. Ang tunay na mapera ay si Celine. Nagsimula ang madalas nilang pag-aaway dahil sa pera. Si John Mark, sa gitna ng stress sa pagkawala ng kliyente at ng pamilya, ay naging mas mahigpit sa paggastos. Ipinagbawal na niya ang paggamit ng aircon para makatipid. Ang kanilang apartment ay naging isang pressure cooker ng samaan ng loob. Isang gabi sumabog ang lahat. Sinabi ni Jenna May na nais niyang mag-aral magmaneho. Agad siyang tinanggihan ni John Mark at pagkatapos binitiwan niya ang mga salitang tuluyang sumira sa lahat. Sinabi niyang walang kakayahan si Jenna May na matuto ng mga komplikadong bagay at walang-wala siyang laban kay Celine pagdating sa talino at lalo na sa itsura. Ang mga salitang iyon ay tumagos sa puso ni Jenna May na parang lason. Sumigaw siya at ibinato ang hawak niyang remote control sa ulo ni John Mark. Sa puntong iyon, nagdilim ang paningin ni John Mark. Sa unang pagkakataon na napagbuhatan niya ng kamay si Jenna May, tinulak niya ito, sinampal at itinulak palabas ng pinto. "Umalis ka na, ayoko nang makita pa ang pagmumukha mo!" Sigaw niya, ang kanyang boses ay nanginginig sa galit. Hindi kaya ni Jenna May na dalhin ang lahat ng kanyang gamit. Umiiyak at puno ng galit, nakiusap siya kay John Mark na babalikan na lamang niya ang iba. Walang imik na isinara ni John Mark ang pinto, iniwan si Jenna May sa labas kasama ang ilang bitbit na gamit at ang kanyang nawasak na pangarap. Nakarating si Jenna May sa Fairview, sa bahay ng isang kakilala na pansamantalang nagpatuloy sa kanya. 4 na araw ang lumipas, 4 na araw ng pag-iisip ng pagpaplano. Sa panlabas, tila nagkaayos sila ni John Mark sa telepono. Pumayag siyang pabalikin si Jenna May sa apartment, ngunit ang pagbabalik na iyon ay hindi simula ng isang bagong kabanata, kundi ang katapusan ng lahat. Kinaumagahan, isang nakakakilabot na tanawin ang bumungad kay John Mark. Pagpasok niya sa banyo, natagpuan niya ang katawan ni Jenna May, nakabitin, wala ng buhay. Agad na lumabas si John Mark, nagpapanik at humingi ng tulong. Dumating ang mga autoridad sa presinto, nagbigay ng kanyang salaysay si John Mark. Ang kanyang kwento ay simple at kapani-paniwala na ikwento niya ang pagtatalo nila at ang pagpapalayas niya kay Jenna May. Ngunit idiniin niya na nagkaayos na sila bago ito bumalik, kaya laking pagtataka niya kung bakit ito nagpakamatay. Upang mas patibayin ang kanyang kwento, nagdagdag siya ng detalye. Sinabi niya na minsan ay naikwento sa kanya ni Jenna May na hindi maganda ang relasyon nito sa pamilya. Pinipilit daw siya ng mga ito na magbigay ng sustento na nagdulot sa kanya ng matinding depresyon. Ang kwento ay tila kumpleto na. Ngunit nang makausap ng mga investigador ang pamilya ni Jenna May, isang ibang-ibang larawan ang kanilang naipinta. Ayon sa kanyang kapatid, kailanman ay hindi nila hininga ng pera si Jenna May. Sa katunayan, sila pa nga ang nagpapahiram dito ng pera. Ang salungat na pahayag na ito ay nagtanim ng pagdududa sa isipan ng mga pulis. Ang lahat ay nakasalalay sa isang bagay, ang resulta ng autopsy. Ilang araw ang lumipas, ang katahimikan ay nabasag ng lumabas ang opisyal na resulta ng autopsy. At ang mga natuklasan dito ay sumisigaw ng isang salitang hindi inaasahan ng lahat: pagpatay. Ang report ay naglantad ng isang malagim na katotohanan. Nakitaan si Jenna May ng maraming pinsala sa katawan, mga pasa at mga bali sa bandang tadyang. Ito ay mga senyales na nakaranas siya ng matinding pambubugbog bago siya namatay. Ngunit ang pinakamatinding revelasyon ay ang sanhi ng kanyang kamatayan. Hindi ang lubid sa kanyang leeg ang pumatay sa kanya. Ang sanhi ng kanyang pagkasawi ay internal bleeding sa kanyang ulo, resulta ng malakas na pagkakabagok. Sa madaling salita, mayroong foul play. Si Jenna May ay pinatay at pagkatapos ay isinabit upang magmukhang nagpakamatay. Ang lahat ng mata ay muling bumaling kay John Mark. Muli siyang ipinatawag sa presinto. Sa simula, buong tapang pa ring pinanindigan ni John Mark ang kanyang naunang kwento. Ngunit nang ilatag ng investigador ang mga detalye mula sa autopsy report, ang mga bali sa tadyang, ang pagdurugo sa utak, ang tibay ni John Mark ay nagsimulang gumuho. Ang kanyang muka ay namutla.
At sa huli ang pader na kanyang itinayo ay bumagsak. Humagulgol siya na parang isang bata. Hindi ako masamang tao, sabi niya sa pagitan ng kanyang mga hikbi. Sa lahat ng mga naging karelasyon ko, si Jenna May lang ang napagbuhatan ko ng kamay. At doon sa loob ng malamig na interrogation room, lumabas ang totoong kwento. Ayon sa bagong salaysay ni John Mark, tumawag si Jenna May para sabihing kukunin na niya ang mga gamit niya. Ngunit pagdating niya sa apartment, hindi mga maleta ang dala niya, kundi isang armas, isang resulta ng medical legal. Patunay na sinaktan siya ni John Mark noong gabing pinalayas niya ito. Dito na nagsimula ang blackmail. Pinagbantaan siya ni Jenna May na kakasuhan siya kung hindi niya ito muling tatanggapin sa bahay. Humihingi rin si Jenna May ng buwan ng sustento. At ang pinakamatindi sa lahat, ipinagbawal siya nitong makipagkita o gastusan ang sarili niyang anak kay Celine. Kung hindi siya papayag, isasampa ni Jenna May ang kaso. Ang mga kahilingang ito ay tila isang kadena na ipinulupot sa leeg ni John Mars. Galit na galit siya. Sinabi niya kay Jenna May na malabong mangyari ang mga gusto niya. Sinisi niya ito sa paghihiwalay nila ni Celine at pinilit niya itong umalis na. Bumulusok sa galit si Jenna May. Inatake niya si John Mark, sinabunutan, kinalmot hanggang sa matumba ito sa sahig. Mahigpit ang hawak ni Jenna May sa kanyang buhok. Upang makawala, kinailangan niyang lumaban. Dito na naging marahas ang lahat. Nagpakawala si John Mark ng malalakas na suntok sa iba't ibang bahagi ng katawan ni Jenna May. Natadyakan din niya ito ng maraming beses dahil paulit-ulit siyang sinusugod nito. Sa kanyang huling pagtadyak, isang malakas na sipa ang tumama sa gilid ng katawan ni Jenna May. Dahil sa lakas, tumalsik ito, nawalan ng balanse at bumagsak. Ang kanyang ulo ay tumama ng buong lakas sa matigas na sahig. Pagkatapos noon katahimikan, hindi na gumalaw si Jenna May, nagpanik si John Mark. Ang kanyang isipan ay naghalo-halo sa takot at gulat. Naisip niyang tumawag ng saklolo, subalit natakot siyang maaresto. Ang takot na makulong ang nanaig sa kanyang konsensya. At doon sa gitna ng kanyang pagpapanik, isang masamang ideya ang nabuo sa kanyang isipan. Upang pagtakpan ang krimen, pinalabas niyang tinapos ni Jenna May ang sarili nitong buhay. Maingat niyang binuhat ang walang buhay na katawan, itinali ang lubid sa leeg nito at isinabit sa banyo. Pagkatapos hinintay niya ang umaga para isagawa ang susunod na bahagi ng kanyang plano. Ang pag-arte na siya ay isang nagulat at nagluluksang kasintahan. Si John Mark ay nahaharap ngayon sa kasong homicide. Ang kanyang magiging depensa ayon sa kanya ay self-defense. Sa harap ng mga autoridad at ng nagluluksa ng pamilya ni Jenna May, isang nakagugulat na pahayag ang kanyang binitiwan. Sinabi niya na hindi niya pinagsisisihan ang nangyari kay Jenna May. Ang tanging pinagsisisihan lang niya ay ang pagtataksil na nagawa niya sa kanyang pamilya. Para sa kanya, ang magiging hatol ng korte ay hindi kabayaran sa pagpatay kay Jenna May, kundi kabayaran sa kasalanan niya kay Celine at sa kanilang anak. Ang kwentong ito ay isang malagim na paalala sa mapanirang kapangyarihan ng inggit at kasinungalingan. Nagsimula ito sa isang pangarap, ang pangarap ni Jenna May na magkaroon ng buhay na hindi para sa kanya. Ang pangarap na iyon ay naging isang obsession na nagtulak sa kanya na sirain ang isang pamilya. Nagsimula rin ito sa isang pagtataksil, ang pagtataksil ni John Mark na nagbukas ng pinto sa isang trahedyang hindi na niya maisasara. Sa huli, 2 buhay ang nasira, isang buhay na kinitil sa gitna ng karahasan at isang buhay na haharap sa malamig na rehas ng bilangguan, dala-dala ang isang pagsisising nakatuon hindi sa krimen na kanyang ginawa, kundi sa pamilyang kanyang sinira. Ang landas na tinahak nilang dalawa na puno ng pagnanasa at panlilinlang ay nagtapos sa isang madilim na eskinita kung saan ang hustisya at trahedya ay nagtagpo.